nga guys, no, first time natin makasakay ng barko na ganito kalayo, no. So nakasakay tayo last 2017, I think 2017 nung pumunta tayo ng Boracay. Since puno na yung tugo ng mula Batangas Port papuntang Katiklan, so peak season kasi yun, magde-December 25, so 24 yung punta ko ng Boracay yung time na yun. So puno na yung tugo, fully booked na siya, so di na ako makasingit, no. So ang ginawa ko, sumakay ako ng Montenegro papuntang Montenegro ba yun? Pumunta ako ng Calapan. So pagdating ng Calapan, 1 hour biyahe ng barko puntang Roro papuntang Calapan. So pagbaba ako, sumakay ako ulit ng van papuntang Ruas Port. Almost mga 3 hours ata yung biyahe namin puntang Ruas Port. So pagdating naman ng Ruas Port, bailan yung travel ng van. So sumakay ako ulit ng barko papunta naman Katiklan. Tumatakbo siya ng mga 6 to 7 hours yung biyahe nung time na yon. So from Ruas Port to Katiklan, yun yung distance, yung 6 to 7 hours. So bago mo marating yung Boracay, no, duman ako ng Calapan. So dahil puno na yung tugo, no. So yun yung last 2017, I think 2017 yung last travel ko ng barko, no. So ngayon nasundan niya yun, matagal na, ilang taon, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So nasa mga 8 taon na, no, ang tagal bago tayo nakasakay ulit ng barko, no. So ito yung pinaka distansyang biyahe natin, no, kasi tatakbo to ng mga 40 hours kasi dadaan pa to ng Bacolod, no, part of Visayas. So umalis kami kagaling na sa may Saragosa, no, sa may Tondo Pier 4 ng alas 5 ng umaga, madaling araw. So umalis siya, pero pumasok kami bandang alas 3, pinapasok na kami sa barko. So ayun, punto ng Bacolod ngayong madaling araw, no. Umalis kami ng 21 ng 5. So darating kami ng Bacolod ng alas 2 ng madaling araw, no, ng 22. So 21 ang alis namin ng 5 AM, darating siya ng Bacolod ng alas 2. So from Bacolod, didiretso na naman to sa Cagayan de Oro. So yun yung pinaka final destination natin. So ayan, medyo matagal-tagal pero hindi pala siya nakaka-boring, no. Nung first time na narinig ko, parang nakaka-board yung barko kasi nga puro tayo airplane, no, once uwi ng probinsya. Ayan, puro tayo aeroplano, sa isang oras lang higit. So nakaka-uwi tayo. So ngayon, yung pinakamatagal natin na travel, so aabot siya ng 40 hours total. So ayan, so kasama na yung mas mahal pala guys pag on the spot kang aalis, no, kasi kumuha ko nung hapon, kinabukasan kumuha ko ng 9:20 ng hapon. So umalis ako ng kinabukasan na. So ang nabayad ko na sa mga 4,600, no, sa parang business class na rin siya, no, naka aircon room. Ayan, so maganda tong nasakit kong barko kasi almost lahat ng room niya air condition, no. So ayan, so meron minsan may iba medyo nasa mga madami-dami ata itong ibang yung bed, no, pero meron man pag medyo maganda-gandang kwarto sa anim lang kayo sa isang kwarto. So yung mga business class, mga class, mga kwarto niya. So far nag-enjoy naman tayo labor dito sa barko kasi pag gabi may kantahan, may video kayo sa baba. So hindi ka mababor dito kasi may mga stores sa loob, may mga coffee shop. So ayun, meron dito sa loob. So kung anong kailangan mo meron, kaya lang medyo may kamahalan ng bilihin dito kasi yung noodles nila na 1 cup noodles sa atin sa mga 20 to 25 pesos, dito sa kanila umabot ng 110. So medyo mataas yung price nila dito kasi nga siyempre nasa loob ng barko, no. So
parang airport lang din. So ayan, kanina gumising tayo kaninang umaga, no, yung unang araw natin. So gumising tayo ng alas 7, no. So nag-breakfast tayo. Breakfast starting nila ng alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, no. So nagising tayo ng 7. Kaya nagilamos tayo, kumain kanina. So pag after nun, umakit ako ulit dito sa Mahidik, no. So ayan, nag-video kanina ng umaga. So inabutan ako ng 1 AM. 1 AM 1 PM pala, sorry. So ayun, natagalan ako kasi nga nag-enjoy ako sa mga surrounding, no, kasi maraming mga island na dinadaanan. So I think dumaan siya ng Batangas siguro. Doon yung ikot niya kasi nadaanan namin yung napuntahan kong isang isla sa Batangas, yung Tingloy Island. So may maraming mga overlooking doon na magandang tanawin. So naalala ko yun last anong buwan ba yun, last year pumunta kami doon. So naalala ko ito yung dinaanan ng sinakyan naming barge papuntang Tingloy Island. So di naman siya kalakihan yung barge, mas malaki itong sinakyan natin na Tugo, no. Ito yung malaki Tugo na nasakyan. Malaki siya. So halos di mo siya ramdam yung alon, no. Sa sobrang laki niya. Pero kung may malaking alon talaga, yun naramdaman nyo. Pero parang minimal lang yung malaking alon sa mga oras kanina umaga. So, ito yung part na kanina pinaanan kami, parang medyo malakas-lakas yung current ng tubig. Nakakatakot kasi nga malakas na yung current ng tubig, tsaka malakas yung hangin. Hindi ko alam kung saan part ng Mindoro yun, medyo malakas yung hangin. So yung mga siyempre pag first time mo, siyempre medyo may kaba ka rin kasi nasa laot na, no. Wala ka na makikita mga bundok, mga building, no. So ayan, so after natin dito guys, bababa tayo mamaya para sa ating dinner, no. Kasi doon sa bababa tayo ng mga 3 palapag para sa dinner mamaya after natin dito. So ayun, nag-enjoy naman tayo yung pinaka-distansyang travel natin. So wala na ganong mga taong lumalabas. Siguro nilamig na sila kasi ang lakas ng hangin. Malakas yung hangin. So kanina siguro yung iba ay lumabas kasi ayan, medyo mainit yung araw. Pagdating ng mga alas 8 lumabas na yung araw kanina umaga. Matagal siya lumabas. So ayun, pagdating na alas 10 yan, pumasok na ako sa loob at standby ako dito sa may mga coffee shop dito sa baba. Itambay ako para enjoy muna. So bago ako tulog ako ng mga 1 PM, no? So nagising ako mga 4:30. Ilang oras na tulog ko? 3.5 hours lang yung tulog natin. Kasi nagising tayo ng 3:30. So ayun, pag nagising natin ay banlaban lang sa katawan at namasyal na naman tayo dito sa Mahidik. So ayun, dilim na yung paligid natin kasi nga anong oras na, nasa mga alas 6 na 6:07 time ngayon. So alas 6 na 6:07. So medyo madilim na yung kapaligiran natin. Ayan, medyo madilim na. So mamaya pag wala na talagang liwanag, papasok na tayo kasi sulitin natin ito kasi bukas another video or vlog na naman tayo. So ito yung ibang side. So pupunta tayo sa kabilang side para makita. Kanina sa kabilang side
siguro siya isla, no? Dito sa side na to, hindi. So, sinurdo. So, ito yung loob. So, ito yung loob niya. So, may pababa. Mga siguro 1, 2. O, pangatlo tong ano natin. So, doon makikita yung mga coffee shop sa baba. At saka yung ano nila, canteen. So, di ko kabisado guys kung saang lugar na to, no? Napakalakas ng current ng tubig. Grabe. Ang hangin na napalakas. So, parang anong lugar ba to? Grabe, lakas. Bababa tayo.